Mga kabayan, posibleng maantala pa rin ang impeachment trial laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte sa ilalim ng 28th Kongresa. Ito ay kung patuloy na idudulog sa Korte Suprema ang legalidad ng mga termino at proseso ng impeachment. Ayon kay Atty. Paulo Tamasi, Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law, tumatagal ang impeachment trial dahil sa paghihintay sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa mga pagkwestiyon sa mga proseso at termino. Dahil dito bumelta naman at nagbigay ng reaksyon at komento ang bagong elect na si Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, ginagawa lang ng legal team ni Vice President Inday Sara Duterte ang utos ng Korte na pasagutin siya sa mga inihaing petisyon ng Kamara at Senado laban sa kanya. Konklusyon na ganyan. So, sa mga tuhid, sabi niya, meron siyang parang general denial eh. Opo. Considering, sabi niya na sa iba't ibang pamamaraan, considering na isinuli sa inyo ang impeachment complaint, Opo. kalakip yung articles of impeachment. Opo. Technically, wala akong sasagutin sa inyo eh. Wala na sa inyo eh, sabi sa korte. Kaya nga, ad cautelam. Ibig sabihin, boss, with all due respect, hindi ko naman ho kayo inaano. Eh, sinuli na po ninyo. Ano po sasagutin ko, di ba? Oo, nga, no? Bagamat sinasagot ko po, pinaalala ko lang sa inyo. Kaya pala ad cautelam, sabi. Na technically, hindi ko po kayo inaano. Ganito yung banatan dyan eh. Eh, kung wala naman kang statement of facts, ano sasagutin ko? Di ba? Samantala, binanatan din ni Senator Rodante Marcoleta ang Malacanang at administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay kaugnay sa naging pahayag ng palasyo na hindi sila direktang nakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Sa halip ay gusto lang i-assist ng Department of Justice o DOJ ang 4 na witness o testigo di umano laban kay dating Pangulong Duterte. Ito ay para dalahin sa ICC at humarap sa gagawing pagdinig sa darating na September 23 na itinakda ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. Dahil dito, sinabi ni Marcoleta na ay hindi niya maluluko ng Malacanang ang mga Pilipino sa mga ginagawa nitong pagpapalusot dahil sa umpisa pa lamang ay malinaw at lantana na ang gobyerno mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nakipagtulungan sa ICC at gumawa ng paraan para kidnapin si Tatay Digong. Paano mo ipaliliwanag yun? Alam mo, ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, kahit baligtarin mo pa yung mga pangyayari, nagkukunwari lang yung mga ganong klaseng sagot. Ganun ba? Paiwas lang ang tawag, ano? Unang-una, dinala mo dun yung dating Pangulo nang walang due process, di ba? Ayon pa kay Marcoleta, maraming sapat na ebidensya ang mga Pilipino na inabuso ng gobyerno ng Pilipinas ang karapatan ni dating Pangulong Duterte kung saan ay nagsabuatan ang mga gabinete ni PBBM para maisakatuparan ang kanilang planong pagpakidnap sa dating Pangulo. Nakipag-ugnayan sa Interpol, di umano. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol na siya sana ang nagbigay ng, ito yung warrant of arrest. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung ano? Andito po sa aking cellphone. Maliban dyan, isa pa sa mga banat ni Marcoleta ay kung paano ginastusan ng gobyerno ni Marcos ang eroplano na nagdala sa dating Pangulo papunta sa The Hague, Netherlands at doon ikulong. Yun eh, puro... hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Ang laki na ng tulong mo sa ICC. Pati aeroplano, ano, di ba? Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina ng aeroplanong pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Ganun ba? Ano ang masasabi mo dito, kabayan?
Sang-ayon ba kayo at naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ni Jose Claire Castro na hindi direktang nakikipagtulungan ang gobyerno ni PBBM sa ICC? Ito ay sa kabila ng sila mismo magpupondo sa mga gastusin at pamasahe ng 4 na testigo para dalahin sa ICC. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang pinag-uusapan na natin dito, pabayaan mo na yung December 4 and December 19. Ang una is December 2. Within 10 session days. Bakit nga naman, nabinbin Okay, yun? kailangan bilangin mo alin yung ika-10th day na dapat yon ay ni-repair. Inilagay sa sa order of business. So yun ang punto ng sagot po ni BP Inday? Hindi tama yun eh. Opo. Kasi yung rules namin sa House of Representatives, kinopia word for word sa Constitution, ganoon din na nakalagay. Ngayon, ang tanong niya, nilapag ninyo yung one year ban rule. Sabi niya, hindi naman namin, kaya nga hindi nyo ginalaw deliberately hindi nyo ginalaw Oo nga, no? Pagkatapos nung maglagay sila, February 5, 2025, ang sinasabi ng batas nga, ng saligang batas, 1 impeachment per year. Ito yung 1 year ban rule. O, dinalabag nga. Ayun. Ngayon, paano mong sasagutin nga? Dito lang pwedeng, ayaw muna sabihin kung ano yung gagawin ko, pero dito maraming issue dito. Pero bakit, di ba yung point ata na yan, parang yun din yung point na pinalutang ni Senador Bato de la Rosa nung hinihinging niya na ibasura yung impeachment Maaring proceedings, maulit di ba? yun eh. Kasi doon iikot eh. Ayun, Pangalawa, meron siyang sinabi, Opo. there are no statements of ultimate facts in the 4th impeachment complaint. Yung mga ultimate facts, ito yung mga aligasyon. Okay. Ito yung mga statements na nakaporma na basis ng claim or defenses. Conclusion na ganyan. So, sa mga tuwid, sabi niya, meron siyang parang general denial eh. Opo. Considering, sabi niya na sa iba't ibang pamamaraan, considering na isinuli sa inyo ang impeachment complaint, kalakip yung articles of impeachment. Opo. Technically, wala akong sasagutin sa inyo eh. Wala na sa inyo eh, sabi sa korte. Kaya nga ad cautelam. Ibig sabihin, boss, with all due respect, hindi ko naman ho kayo inaano. Sinuli na po ninyo. Ano po sasagutin ko, di ba? Oo nga, no? Bagamat sinasagot ko po, pinaalala ko lang sa inyo. Kaya pala ad cautelam, sabi. Na technically, hindi ko po kayo inaano. Ganito yung banatan dyan eh. Kung wala naman kang statement of facts, ano sasagutin ko? Di ba? Maganyan labanan eh. Pangatlo, sabi niya, being laden with conclusion of facts and law. Kasi mga conclusion lang eh. Wala yung ultimate. Okay, opo. Di ba? The 4th impeachment complaint is a clear abuse of impeachment process. Isang malinaw na paglabagan niya sa proseso ng impeachment. Kasi ang impeachment malinaw naman eh. Wala naman kayong nilalagay. Inaakusahan ninyo ko, wala naman kayong statement of facts na kung saan nyo Opo. Ang isa pa rito, nagpunta siya sa Korte Suprema. Sinabi niya na ito bago pa siya sumagot eh. Opo. Ngayon, hindi ko malaman kung mauunang Korte Suprema kasi may nalalaman naman akong jurisprudence. Kung minsan ang Korte Suprema, sabi niya, hindi muna sila yung mauna kasi sila yung sasaligang batas yung impeachment natin court. Yung kanilang kapangyarihan. Igalang natin yun. Sila lamang, sabi niya, ang merong karapatan to hear and decide cases of impeachment. Sa ibang pagkakataon naman kasi, nangunguna naman ng kaya dito malaman natin, uunahan mo ba o magpapahuli ka? Kasi parang tahimik ang Korte Suprema ngayon. Usapin na yan, Sen. Yun muna. Yun muna. Kasi kasali na ako dun sa ano eh. Para hindi nila tayo kung ano man yung... Oo nga po. Di ba? So, yun ang aabangan pala natin, Sen. Ang abangan mo si Ombudsman. Ayun pa, yung pa isa. Punta na tayo doon. Ano ba nangyari kay Ombudsman? Kung yung impeachment na yan... Tingnan mo na, wala tayong para sa tao. Magagalit na naman yung mga yan. Mabibitin, Sen eh.
O approve, kanya mo. Di ba? Ano yun? Di ba, may pong konti. Ilalatag natin yung ating magiging Vox Populi, Sen. Ay, hindi, nagpapahaba tayo rito mamaya. Magalit Sige. na yung mga yan. Hindi, ito Oo. po, ilatag muna natin ito kasi itong ating Vox Populi, Sen, ay hindi po natin nabanggit pa. Iba po itong itong ating magiging Vox Populi ngayon ang laman. Ganun ba? Opo. Meron kasi tayong balitang Eh, di hawak. yun muna kanin natin. Opo. Ito po. Tama-tama. Mayroon kasi tayong balitang hawak na sinasabi daw po, di ba may question ngayon, Sen, hanggang ngayon, ay may question pa tungkol sa 2025 budget na umiiral ngayon. Nakapending sa Supreme nakapending Court. pa po ito sa Korte Suprema. Ano ha? Ang isa po sa binabanggit dyan, meron daw anyang 150 billion na, well, quote-unquote, pork barrel. Kasi wala na ho namang pork barrel ngayon, di ba? Pinagbawal na ng batas yun Bawal na yun. Bawal na nga po, ano ha? Pero, sabi po ng Malacanang, mariin po nilang pinabubulaanan ng Malacanang ang ulat na meron daw po nakapaloob na pork barrel fund sa nakalaan sa ilang lugar sa 2025 national budget. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ngayon lamang nito nadinig ang tungkol sa pork barrel at wala rin nakarating na papel sa Malacanang na sinasabing umiikot umano sa Senado. Ayon pa po kay Yusek Castro, hindi issue sa palasyo ang pork barrel kaya mariing pinabulaanan ito ng ehekutibo. Batay daw po sa umiikot na umano'y dokumento sa Senado, bilyon-bilyon pisong pork barrel fund daw po inilaan sa ilang lugar tulad ng Bulacan, 12 billion, Sorsogon, 9 billion, Mindoro, ang laki. Hindi pork barrel na ang tawag dyan, insertion. Insertion. Siguro Yan, palitan tama. natin, hindi pork barrel. Dahil wala, technically wala na Wala yan. na talaga, opo. Pinagbawal na po Sinabi sa ng Korte batas. Suprema, wala na yan. Opo. Nagiging pork barrel kasi, kung halimbawa, ikaw ay binigyan ng karapatang mabigyan ng proyekto Opo. na gagawin sa distrito mo, pagkatapos na mailagay sa batas, ikaw pa. Yun ang pork barrel. Ikaw pang makikialam doon sa pagpapagawa ng Opo. project na nilista mo. Pati yung contractor, magiging pork barrel siya. Oho. Kasi ang nangyayari nga, kaya nga pinalitan na yon dahil sa, alam mo na, Oho. kaya niya pakikialaman. Ako ang nagpapondo niyan Ayun, Ako ang ako ang naglagay ng contractor dyan Ako maglalagay. Oho, Anong oho. pangalan ng contractor mo? Benguet. Kunwari lang. Ako magmimina dyan. Opo. Ha? Halimbawa. Ngiti-ngiti si Nelson Ha? Mali na yung pagiging pork barrel. Ayun. Ngayon, kaya nga pinag-uusapan, para hindi kanya maging pork barrel, pagkatapos na ikaw ipagbigyan Oo. na yung distrito mo ay mabiyayaan ng mga proyekto, okay lang yon. Opo. Pero wala kang gagawing post-intervention. Ayun. Oho. Ibig sabihin ng post, pagkatapos na huwag ka nang makikialam magmula rito hanggang doon. Hanggang doon, opo. Hanggang sa matapos yung Benguet, huwag kang makikialam. Oho. Nakita ko lang po itong isang statement na hanggang ngayon ay naninindigan po ang Malacanang at patuloy po nililinaw sa ating mga kababayan na ang pamahalaan po natin ay hindi nakikipagtulungan sa ICC. Ano ho? At kasi nga sabi nila mukhang nakalap na raw po ng DOJ ang lahat ng mga tetestigo dun sa mga paratang laban po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ha? Ay, sige nga, pakinggan natin. Ito yung pahayag ni Attorney Claire tungkol sa bagay na yan. Pakinggan natin. Direct? Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. So yun po ang parang tuloy ang sabi ng iba, ano ba talaga? Tumutulong ba talaga o hindi? Technically, parang sa tingin ng mga... Hindi niya nasagot yung tanong sa kanya Opo Still, sabi niya, upon the request of the ICC. Oho. So kung walang request ang ICC, hindi magre-react yung DOJ. Yes. Tama? Opo. Sa mga tweet, anong klaseng pagtulong ang ginagawa? Sino tutulungan? Yung witness against the former president? Yes po. Oho. Sa mga tweet, dadalhin sa ICC, ganun ba? Mukhang yun po ang Magkano ba ang gagastusin?
Ayun lang. Samantalang kung dito nilitis ang dating Pangulo, o kahit na taga Mindanao yun, hindi naman siguro ganun kagastos yung pupunta ka sa Netherlands. Opo. Isip-isipin mo sakripisyo para makarating ka sa Netherlands. 16 na oras nandun ka pa lang sa Dubai. Pagkatapos 4 na oras pa yata bago ka makarating sa Netherlands. Opo. Pagdating mo sa Netherlands, kukuha ka pa ng kotse, siguro mga halos 1 oras pa bago ka makarating sa The Hague. So kung papupuntahin mo doon yung titestigo kay na di umano titestigo Laban sa dating Pangulo, paano siya mabubuhay? Pamasahe, pagkain niya, san siyang hotel. Alam nga naman, pagkatapos mong uuwi na siya o matutulog doon, ilang araw siyang matutulog. Gaano kamahal ang hotel sa The Hague? Opo, pakalamig pa doon. Pero yung isusuot niya, hindi mo siya bibigyan ng jacket, baka mang isa-isa. ganun pa man daw po, hindi pa rin sila tinutulungan ng gobyerno. Hindi ko po alam kung paano. Paano mo ipaliliwanag yun? Alam mo, ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, kahit baligtarin mo pa yung mga pangyayari, nagkukunwari lang yung mga ganong klaseng sagot. Ganun mo ba? Paiwas lang ang tawag, ano? Unang-una, dinala mo doon yung dating Pangulo nang walang due process, di ba? Napag-usapan na natin lahat yan. Na-discuss natin lahat yan. Opo. Isip-isipin mo, nakipag-ugnayan sa Interpol, di umano. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol na siya sana ang nagbigay ng, ito yung warrant of arrest. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung andito po sa aking cellphone. Yun eh, puro... hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Ang laki na ng tulong mo sa ICC. Pati aeroplano. Di ba? Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina ng aeroplanong pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Ganun ba? Nag-aeroplano rin. Hindi ba nagkakampanya ako? Ilan ba yung jet na ginamit ko? Mabuti na lang, napakarami kong nautang kay Nelson. Paldo paso ng panahon yun. At ngayon ay unti-unti ko lang na hulugan eh. Hulugan ng bayad ko eh. Nako. Kasi si Marcoleta, wala po siyang hindi po siya nagpapanggap na nasa gitna. Yun ang gusto ko kay Marcoleta. Pag sinabi niyang eto yung paniniwala niya, yun po. Eto yung nakalagay sa batas, yun po. Binabanatan niya na ngayon yung mga lintik, si Bukoy, itong mga prosecution. Binabanatan na ni Marcoleta ngayon. Kaya tinitiyak ko, wala pong kung paano po na kahit magulo po yung pinagsasabi ni Cayetano, napa-oo niya yung mga senador. Malinaw po magpaliwanag si Marcoleta kung bakit dapat i-dismiss. Pati nga ad cautelam na ipaliwanag niya ng mahusay na malinaw Dahil naliwanagan ako. May papaliwanag ko na rin sa inyo yung ad cautelam na yan. Ang ibig sabihin lang po na ad cautelam, no? Bagamat hindi kinikilala ni BP Sara yung jurisdiction netong impeachment court dahil nagsampa sila ng reklamo sa Supreme Court, di ba? Na illegal. Kinakailangan nila sumagot, kaya ad cautelam, kahit hindi namin kayo kinikilala, para hindi magkakomplikasyon, kasi pwede nyo kaming i-contempt di ba? Kaya lang, pag kinilala naman namin kayo na nagpailalim na kami sa jurisdiction ng impeachment court, mababaliwala na yung question namin sa Supreme Court na illegal yung ginawang reklamo sa amin. Di ba? Para pala yan, ang lusot pala dyan, ad cautelam. Ganun po kagaling. Bagamat sumasagot kami, hindi ibig sabihin na nagpapailalim na kami sa inyo.
ayaw lang namin magkaroon ng komplikasyon. Ang gusto lang namin sabihin, hindi nyo kami mabubutasan na iko-contempt ka namin dahil hindi ka sumasagot. Okay? Ad cautelam, precaution po yun, na bagamat hindi namin kinikilala na dapat kami ay litisin sa impeachment court, sumusunod pa rin kami. Ayun. Maraming ganyan na batas eh. Naalala ko yung yung sa anong tawag doon? Obedesco pero no cumplo, no? Yan yung utos ng hari hindi mababali, di ba? Pero hindi applicable sa amin 'yan. Kaya pag inutos ng hari ng Espanya, ang layo kasi. Alam niyo yung Spain, napakarami niya nasakop. Ngayon yung mga nasakop niyang lugar, lalo na diyan sa may Amerika, meron silang pangontra kasi bawal mo kontrahin yung hari eh. 'Di ba may batas? Ang utos ng hari hindi mababali. Kaya noon pa may mga ganyan na, no? Obedesco pero no cumplo. Ibig sabihin, I will obey but I cannot execute. Gusto kitang sundin. Sumusunod po ako, mahal na hari. Pero hindi namin kayang ipatupad dito yan. Ganun po yun. Susunod ako sa inyo dahil iko-contempt nyo ako eh. Pero, still, kino-question pa rin namin itong legalidad nitong pagsasampa sa amin ng reklamo. So, hindi siya mako-contempt. At the same time, hindi niya iniiwan yung reklamo niya na ito'y illegal, itong pagsasampa sa akin ng reklamo. At hirap na po yung prosecution. Ang dami po nilang mga congressman na magagaling magsalita, pero hindi po nila kayang pagtanggol. Isa pa lang po ang sinasabi ng mga tahimik na magagaling ng abogado. Ganun, yun po yung pagkakaiba. Di ba? Ang sabi nga, ang latang malalim, ang latang mababaw, maingay. Pinagsama ko na. Di ba? Kaya maingay yung prosecutor eh. Wala kasi sila talaga namang, tanungin mo nga si Tio, walang ebidensya. Tanungin mo tong prosecutor, maghintay tayo, dapat ilabas ang ebidensya sa ano. Totoo, wala naman talaga kay ebidensya. Yan yung sinagot ni BP Sara eh. Ano sasagutin ko? Wala naman kayong pinapakitang ebidensya. Tignan nyo kung paano sumagot si Marcoleta. Ang linaw po eh. Ang sabi ni Marcoleta, halimbawa ako, nagkaso sa'yo. Diba? Nakalimutan ko na, parang nagtayo ka, may lote ako, sabi ni Marcoleta. Ito, actual ha, hinalimbawa niya. May lote ako. Tapos ikaw, nagtayo ka ng bahay sa lote. Lote ko. Pinalalayas kita, ayaw mo umalis. Nagkaroon tayo ng ano. Yun po yun, may pangyayari kang sinasabi. May ebidensya ka. Yung lupa, pinapalayas mo siya, binidyo mo siya na nagtayo. Binidyo mo siya na ayaw umalis. Meron kang ebidensya. Yung papatayin kita pag namatay ako, ano ebidensya nyo dun? Wala. Panay konklusyon. Kaya ang sinasabi ni Marcoleta, ang binigay ninyo sa korte, panay konklusyon. Asan yung ebidensya nyo? Konklusyon na lumabag siya sa batas. Kinukonclude nyo na lumabag sa batas, wala naman kayong ebidensyang pinapakita. Kaya tapat si Marcoleta, yan yung mahirap kalaban. Pag yung mga taong tapat at magaling sa batas, putya si Kis Escudero, tsaka si Alan Cayetano. Alam mo ngayon, nakampi sila sa mga Duterte. Bakit? Boto. Sa boto. Kaya sila kumakampi. Pero hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa boto. Samantalang si Marcoleta, paano mo lalabanan ng katwiran si Marcoleta samantalang siya nakabatay sa batas yung sinasabi niyang totoo? Sinasabi
nagbago kaagad yung Bukoy. Nung una niya sinasabi, hindi, ano yan? Yung wala daw, hindi raw counted yun. Binasahan siya ni Marcoleta eh. Sabi ni Bukoy, di ba, alam, tayo nga, hindi abogado yun, sabihin, fourth impeachment complaint yung nakasalang. Kung fourth impeachment yan, mayroong per second, third, di ba? Simple lang po. Kung fourth impeachment yan, mayroong 4 na complaint.